Pareho kaming tulala ni Aamon habang nasa harap namin ang papa niya. Kauwi lang namin galing sa pagsundo sa papa niya sa airport dahil sabay silang umuwi ng isa sa mga kasosyo niya sa trabaho. Namomroblema na agad ako dahil sa mga pasalubong na dala niya para sa amin. Kunti na kang at ma-occupy ang natitirang space dito sa living room sa dami ng inuwi niyang pasalubong. I heard from Mama that you went to Maldives to spend time with each other. I was so delighted, tuwang-tuwa pagbabahagi sa amin ni Mr. Tessimon. Huwag niya sabihing inaasahan niyang nakabuo na agad kami ni Aamon dahil lang sa pagpunta namin sa Maldives problemado kong pinasadahan muli ng tingin ang mga regalong dala ni Mr. Tessimon. Karamihan ay pambata, laruan, mga damit pambata na may panlalaki at may pambabae. Ang iba ay sa akin at kay Aamon. Langlinggo na rin ang nakakalipas. Huwag mo sana ako bigin, Aamon. Talagang mapapahiya ka sa mga dalawa ni tito at tita mo, mag-ilang buwan na rin kayong magkasama ni Alison, hindi ba? Nakatingin siya sa kanyang anak habang mariing sinasabi ang mga katagang iyon. Bigla akong napatawa. Nagtatakha akong nilingon ni Mr. Tessimon habang masamang tingin naman ang ipinukol sa akin ni Aamon. He massaged the bridge of his nose then gave his father his most impatient look. Baka himatayin ang papa niya kapag nalaman niyang walang nangyari sa aming dalawa ni Aamon sa loob ng ilang buwan naming pagsasama, saka mo na isipin ang pagkakaroon ng apo, papa. Akong bahala sa lahat, matigas na sambit ni Aamon. Bakit hindi ko iisipin iyon? Rosetta told me that you are always in your office. Don't make it an excuse. I know you can live and provide for Alison even if you don't work for it 100 years from now. Nagsitunguhan ang mga kasambahay na nasa gilid ng mapadako ang tingin ko sa kanila. Pati ang mayordoma na si Rosetta ay hindi ako matignan sa mga mata. Kung pati sila ay hindi gusto ang setup namin ni Aamon, hindi malabong isipin nila na hindi kami nagkakasundo. Nagkakasundo pa ba kayo ni Alison? Remember that she is your wife. Know that she will always be your top priority, pangangaral niya kay Aamon. Ginulo ni Aamon ang buhok niya. Papa, I know that, hindi niyo naman alam ang ginagawa naming mag-asawa. Hindi porket nasa opisina ako lagi ay iisipin niyong hindi na kami nagkakasundo. We are more than close to each other. Right, sweetheart? Aamon tried to sound more polite. Pumungay ang kanyang mga mata nang balingan niya ako. Everyone is misinterpreting Aamon. Palagi naman kasi siyang mukhang masungit. Tapos hindi naman kami nakikitang palaging magkasama dahil nga palagi siyang nasa opisina. They don't know anything. Hindi nila alam na napaka-sweet ng kanilang Lord Aamon. Bigla akong pinamulahanan bigla. Nabuhay ang mga kulisap sa aking tiyan at para akong kiniliti. I curled my lips to completely suppress a smile. Baka isipin ni Mr. Tessimon na nababaliw na ako. Ang seryoso pa naman ang usapan namin dito. Totoo po, Mr. Tessimon. Nagkakasundo kami ni Aamon, sambit ko sa mababang tono. Gusto kong ipagsigawan sa kanila na mahal namin ang isa't isa. Pero gusto ko rin sarilinin na lang na akin lang siya. What did you just call me? Mr. Tessimon, hindi makapaniwalang tanong ni Mr. Tessimon. Nagulat ko ata pareho ang mag-ama dahil pati si Aamon ay napataas ang kilay. May narinig akong tumawa ng mahina sa mga kasambahay. Nagtatakha ko naman silang tinignan. Aamon, biglang tumaas ang boses ni Mr. Tessimon. Papa, calm down, hihimatayin si Dominic kung nandito lang siya. Alison, you don't address me Mr. Tessimon. Call me Tito, problemadong pagtatama sa akin ng papa ni Aamon. Now that realized the words, nasanay talaga ako na tawagin sila gamit ang formal na pangalan. Hindi ko alam na big deal iyon sa kanila. Okay po, Tito. Tumango-tango ako. Naalala ko rin ang pagtatama sa akin ni Madam Madeline. Parang ang hirap naman kung biglang sanain ko ang sarili ko na tawagin si Mr. Tessimon na Tito. Hindi kaya mauwerduhan din ang mga tita ni Aamon? Pero ang tanda ko ay tita naman ang naitawag ko sa kanila. Pero susubukan kong sanayin ang sarili ko para hindi na maging problemado ang papa ni Aamon. Gusto kong makita kung talaga bang nagkakasundo kayo. Kaya hanggat maaari ay saka na kayo lumipat o bahay. Hindi pa naman tapos ang pinapatayo mo Aamon kaya dito lang kayo sa mansion, maautoridad na untag ni Tito. Parang hindi ako nakahinga. Paano na ang plano naming lumipat sa penthouse?
If my face becomes pale. Sumagi sa isip ko ang mga sinabi ni Aamon sa akin sa Paris. Tatawagan ko rin si Dominic para maagahan niya ang pag-uwi. Anong silbi ng nakasaad sa kontrata kung hindi niyo pala susundin, pagpapatuloy ni Tito sa kanyang sinasabi. Diyos ko! Idadagdag pa niya sa problema si Daddy tila napigtas ang iniingatang pasensya ni Aamon. Nakita kong tatayo na siya pero hinawakan ko ang kanyang nakakuyom na kamao. Tito, wag niyo po sanang isipin na ginagawa namin ang makabubuti dahil lang nakasaad sa kontrata ang dapat naming gawin. We are doing what's best for our marriage because we care for our relationship and to each other. Aamon is taking care of me, I sincerely said. If that's what you all think about our marriage, I'm gonna marry Tashana again with no contract involved, pagsunod ni Aamon sa sinabi ko. I was stunned. The way he said those words is way sexier, matured, and serious. In my heart thumps so fast and the butterflies in my stomach are celebrating. Hindi nakapagsalita si Tito. Tahimik niya kaming pinukulan ng nang-obserbang tingin. Naramdaman ko ang paglipat ng kamay ni Aamon sa baywang ko. Umusog naman ako para mas magdikit ang aming katawan. Expect the worst tomorrow. He just won't quit until he's satisfied, marahang bulong ni Aamon sa akin. And just like what he said, it's early in the morning when we heard a loud knock on our door. Morning cuddle with Ezovi husband was interrupted. Nakabusangot na agad ang mukha ni Aamon nang umalis siya sa tabi ko para lang pagbuksan ng pinto si Tito Maximo. Abay kagigising mo lang. Umagang-umaga ay high blood na agad ang papa niya. Hindi ko makita ang reaksyon nila pareho dahil nakatalikod ako sa direksyon nila. Pero siguro inakala niya iyon kasi nasisiguro kong magulo ang buhok ni Aamon. Gusot pa ang suot na t-shirt at busanggot ang mukha na para bang tamad pang bumangon. Papa, you are disturbing our morning cuddle, matapat na sagot ni Aamon. Huwag mo ako maloko-loko. Tulog pa ata si Alison. Mas lalo akong nagtago sa malaking kumot namin. Inayos ko ang bra ko dahil nahulog ang straps nito. Wake your wife up. Sabay na tayong mag-almusal, ani Tito. Narinig ko ang pagsarado ng pinto. Inalis ko ang pagkakatalukbong ko at bumangon. Let's take a shower, sabi ko para makababa na agad kami. Baka bumalik yon pag nagtagal kami. Together, masiglang tanong ni Aamon. Nagloading pa muna ang utak ko. Saka ko lang napagtanto na iba ang tono at dating yon. Wala tayong matatapos kung sabay tayong maliligo. I gave him a glare. Hindi lang doon nagtapos ang lahat, pagkatapos naming mag-almusal ay aya na agad si Tito Maximo na mag-movie marathon kami. Unbelievable. Pero wala kaming nagawa ni Aamon kundi ang sumunod sa kanyang kagustuhan. Pumili siya ng isang romantic movie na family-oriented ang bida. Dahil sa kagustuhan ng mga magulang na maipakasal siya sa anak ng kaibigan ng ama, ay kinilala niya muna ang kanyang future husband. Ang kaso ay hindi talaga sila magkasundo. You are the worst, Emilio, ani bida ng pagtripan siya ng lalaki. Nakapatay ang ilaw kaya magandang manood. I glanced at Aamon and Tito Maximo. Both of them are watching with their serious look. Nakaupo sa kabilang sofa si Tito. Hindi ako makapaniwalang siniseryoso nila ang aming pinapanood. Galaw ako ng galaw dahil bored na ako. Napansin ata iyon ni Aamon kaya iniba niya ang posisyon ko. Kanina ay nakasandal lang kami pareho sa sofa. Dahil nasa gilid ako ay malaya kong naiun ang mga paa ko. Pinagtabi iyon ni Aamon at nilagay sa kandungan niya. Now I'm facing his right side instead of the T in front of us. Sinandal ko ang ulo ko sa sofa at pinanood na lang ang reaksyon ni Aamon. I can hear the lines of the characters from the background. The representation's light of the movie reflects from Aamon's face. He looks so damn serious as he anticipates the next scene. Glanced at Tito Maximo. Mas nag-enjoy naman siyang tignan. Kanina ay hindi mawala-wala ang tingin sa aming dalawa. Titikim kung napansin na masyadong malayo ang agwat namin ni Aamon. Titikim ulit kung hindi pa satisfied. Kaunti na lang talaga ay kumandong ako kay Aamon para lang ipakitang close naman kami masyado. What a nice movie. Let's change the genre into horror. Masigla pa rin si Tito.
Gusto kong matawa sa tuwing lalabas ang multo ay titingin sa amin si Tito para tignan kung anong magiging reaksyon namin. Naaawa na ata si Aamon dahil mukhang gustong mambatok ng ama nang makitang walang epekto ang horror sa amin, kaya paminsan-minsan ay hinihigit ako para lang itago ang mukha ko sa dibdib niya. Nagmumukha tuloy na takot ako sa pinapanood namin. Nagpatuloy ang mga ganoong pangyayari hanggang sa hindi na namin namamalayan ang mabilis na paglipas ng panahon. Hindi ko pa maiisipan na magpa-ultrasound kung hindi ako na-remind ni Micah. I am so eager to know the gender of Isai's future godchild, ani Micah habang nagtatalon sa kama niya. Napangiti ako. I am also excited. Pero hindi ko alam kung madidistinguish ba ang gender ng baby ko ngayon. Nagpaset ako ng appointment sa isa sa mga private doctor dito. Of course, tago pa rin ang pagbubuntis ko. Huwag muna maging masyadong excited, sambit ko, kahit na gusto ko rin malaman kung ano ba ang kasarian ng aking anak. Micah giggled. What gender do you prefer for your firstborn child? Hindi ko pa iyon naiisip. Dati gusto ko ay babae. Pero parang gusto kong lalaki na lang. Para maprotektahan niya ang kanyang mga kapatid. But then, ibang usapan ata iyon. Baby boy. Tumili si Micah. I want baby boy too. Pero kung sakaling babae naman ay ayos lang sa akin. I'm gonna spoil her with designer bags, accessories, apparels, and everything. Abot tainga ang ngiti ko habang pinapanood na magtatalon si Micah dahil sa kanyang pagiging excited masyado. Sa susunod na buwan na iyon kaya talagang hindi siya makapaghintay. Dinaig mo pa ang nanay at I laughed at her remarks. Tutu. Hindi ako nagbibiro. Dapat hindi kanya kasing ganda. Mas maganda pa sa'yo. Napailing na lang ako. I don't doubt her. Talagang kapag gustong-gusto ni Micah ang isang tao ay ini-spoil niya ng husto. Ipinanganak siyang puno ng pagmamahal at atensyon ng mga magulang dahil nag-isang anak. Namatay kasi ang kambal niya sa kapangan-akan pa lang sa kanila. That's why she's giving me too much attention from the very first time we become friends. She's very beautiful but it's her choice to be elusive with other people. Kaya inaakala ng mga kabatch namin ay snob siyang tao. A week before the appointment to have the first ultrasound, dumating ang mga pinsan ni Aamon. Inimbeta sila ni Tito para sa afternoon swimming bonding ng magpipinsan. Hindi pa rin tumitigil si Tito sa kakaobserba sa amin ni Aamon. Daddy came home last week, too. Kaya doble ang pag-iingat ko. Maagang umuuwi si Aamon at late na papasok sa opisina dahil tumatawag si Tito para magreklamo na natatagalan siya masyado kahit hindi pa nag-alas 3. Hiza, ikaw na lang ang hinihintay. Nasa tabing dagat na silang lahat. Nakasuot na ng two-piece si Luisa at ang dalawang babae na kasama nila. Girlfriend ata ng dalawa sa mga pinsan ng asawa mo, pagbibigay alam ni Nana. Darating na si Aamon mamaya. Pauwi na iyon para makisabay sa amin. He's supposed to be working because they'll launch new project this month. Pakisabing magpapalit lang ako ng two-piece. Ayokong paghintayin sila kaya agad na akong nagbihis. Nakatayo ako sa salamin para itali ang buhok ko nang mapansin ang pagbabago sa hubog ng katawan ko. Hindi lamang iyon. Ngayon ko lang ito napansin. Oh my God, is this a baby bump? Nalalaki ang aking mga mata habang nakatingin sa refleksyon ko sa salamin. I caressed the abdomen. Hindi dream masyadong halata pero kung tititigan mo ay maiisip mong baka buntis ako. Pabalik-balik akong naglalakad dito sa kwarto dahil hindi ako mapakali. 2 beses na akong pinuntahan ni Nana para lang sabihin na kanina pa naghihintay si Luisa sa akin. Ayokong bumaba na nakasuot ng shirt at shorts. At mas lalong ayokong bumaba na naka two-piece o naka bikinil puro negative thoughts na ang sumasagi sa isip ko. Knock na pabaling ang tingin ko sa pinto nang may kumatok sa labas. Akala ko ay si Nana ulit iyon pero si Aamon ang nakita kong pumasok. Napatakbo ako papunta sa kanya. I am in big trouble, salubong ko sa kanya. He showed me his innocent reaction. Inangat ko ang suot kong oversized t-shirt para ipakita sa kanya ang jichan ko. Bumaba ang tingin niya roon. His baby bump is starting to become visible. I said hysterically, so what? You're still sexy. Aamon caressed the stomach.
Napabuga ako ng hangin dahil sa isinagot ni Aamon. Natampal ko ang aking no 00. Hindi iyon ang mahalaga, tinanggal ko ang kamay niya at tinalikuran ko siya. Tumuwo ako sa kama upang umupo. Pakiramdam ko ay nahihilo na ako dahil sa mga nangyayari. What are you trying to point out? You're not going to show your body to anyone, Tatiana. Kaya ayos na iyang magkaroon kang baby bump para hindi mo maisipang mag-two-piece sa harap ng ibang tao. Paghabol sa akin ni Aamon at hinigit ako paharap sa kanya. Isa gasp at his remarks. Malalaman nila na buntis ako. Parang cool lang ang reaksyon ni Aamon na para bang ayos lang sa kanya na malaman nila na buntis ako. Hindi lang ako ang mapapahamak. Kung pagtatakpan niya ang mali ko ay magagalit din sa kanya si Tito. They won't find out. I have everything covered up. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka, untag niya at niyakap ako ng mahigpit. Unti-unti akong kumalma dahil sa sinabi niya. I feel safe in his arms. His words comforted me and eased the worries. Just wear your comfortable dress. I'll tell them that you are not feeling well. Just act normal in front of them and avoid any eye contact with Luisa. If Ace is the wisest among us, Luisa is the most observant and she knows how to read body language, kaya tulad ng naging plano ay nagsuot na lamang ako ng floral dress and paired it with beige sandals. Si Aamon ay sasabay na maligo sa kanyang mga pinsan. Nakainom ka ba ng gamot? You should have told me. Mas mabuti pang sa taas ka na magpahinga, nag-aalalang sambit ni Luisa na kakaahon lang sa tubig. Sumunod na ang dalawang babae sa kanya para makinig sa usapan namin. Hindi maaraw ngayon kaya masarap talaga ang maligo. Dapat pala dati ko na iyon ginawa, ang maligo sa dagat. I smiled weakly at Luisa. Sinadya kong pagmukhain ang sarili ko na mahina. Nakainom na ako ng gamot. I really want to join you pero nahihilo ako. Masama na talaga ang pakiramdam ko simula nang dumating kami ni Aamon. I am not used to traveling, that's why I always feel sick. This is normal though. Siniguro kong maayos ang pag-arte ko. Iniiwas ko ang tingin ko kay Luisa at nagkunwaring nahihilo ako. Tahimik lang sa gilid ang dalawang babae na kasama nila. Akala ko nga girl trendy dress ang isa sa kanila. But it turned out that they are all Lance girls. Grabe na agad ang panghusga sa isang yon. Kung nandito si Micah at matuturned off iyon agad, ayos lang sa akin na sa taas ka muna. I'll just finish swimming at saka ako aakyat para makapag-usap tayo. Si Luisa na kunti na lang ay hatakin ako para lang makaakyat sa taas. I glanced at Aamon and Ace. They are talking about something but he's looking at me. I think it's good for you to rest inside. It's not good for a sick person to stay in an open or coast area, singit ng isa sa dalawang babae. Napaangat ang tingin ko sa kanya. She's tall. Her wavy hair complements her soft features. She has a fair skin and a slender body. Maganda siya. Pero ayoko sa kanyang mga mata. They look cunning. Her eyes are smiling pero parang nangbabanta rin kung tititigan mong mabuti. I'll just smiled simply to acknowledge her statement. It's true. Don't you agree, Audrey? Ani ng isa pang babae. Hindi nagsalita si Luisa. Lumamig ang timpla ng mukha niya at inirapan ang dalawa na hilanamang napangiti. Hindi ko alam kung ganoon talaga siya sa iba o dahil ayaw niyang tinatawag siyang Audrey. Naalala ko ang linyahan niya noon na ayaw niyang tinatawag siyang Audrey. Ayos na raw ang Luisa. Pinipigilan ko pang pagtawanan ang dalawang babae dahil tila napanes ang kanilang mga ngiti kanina sa inakto ni Luisa. Bigla namang dumating si Nana at kinalabit ako. Hiza, gusto kang makausap ng daddy mo, bulong niya sa akin. Dahil doon ay nagpaalam ako agad sa kanila. Babawi na lang ako kay Luisa next time. Dumiretso ako sa office ni daddy sa library para makausap siya. Ano pong pag-uusapan natin, panimula ko nang makapasok. Daddy is sitting on his swivel chair. Iminwestra niya ang isang upuan sa harap para paupuin ako kaya umupo naman ako agad. You haven't talked with Paulina or Castrano, tukoy niya kay mommy at daddy. Hindi pa po. Bakit? Nag-iba ang reaksyon ni daddy.
Nag-isip muna siya ng malalim bago ulit ako balingan at sabihin ang kung anong gusto niyang pag-usapan namin. Tinawagan ko si Castrano kanina para humingi ng payo tungkol sa mabisang pagpapalago ng bagong proyekto ng kumpanya. He mentioned something about his son-in-law at kumunot ang nuko. Would he mention Spencer to Daddy? Hinintay kong magpatuloy si Daddy sa pagsasalita. Spencer was hospitalized and there's a high possibility that he won't wake up temporarily. He met an accident in his way back to Manila after visiting his friend in Tagaytay named Liam. I was taken aback gigay what I've heard from Daddy. Kahit na kinamumuhian ko siya ay hindi ako makapaniwala sa kanyang sinapit. Because Spencer is an extreme racer back then. At maingat siyang magmaneho kadalasan. Speaking of Liam, hindi ko alam na nagkamabutihan ulit sila. Noong kami pa ni Spencer ay nag-away sila tungkol sa isang bagay at hindi na sila nagkaayos pa. Aksidente po talaga? Hindi ko alam pero parang gusto kong siguruhin na aksidente lang talaga iyon at walang involved na third party. Daddy nodded, Leon ang sabi sa akin. Natahimik ako ng tuluyan. Maselan raw ang pagbubuntis ni Lily. Hindi kaya makaapekto iyon sa kanya? Naaawa pa rin ako sa kanya dahil buntis sila. That thought has occupied my mind the whole day. Kinabukasan ay nagising akong hinihintay ang tawag ni Mommy para makibalita dahil walang sumasagot sa tawag ko. Pero ibang tawag ang natanggap ko. It was from Micah. Jillo have retrieved the evidences, Ali, bungad sa akin ni Micah. Nanlaki ang mga mata ko. Si Jillo ba ang may kagagawa ng aksidente, Micah? Did Jillo try to harm Spencer? Pagsasatinig ko sa aking naiisip. Alam ko ang nangyari kay Spencer. But it was not Jillo. Biglang may nagpadala ng mga ebidensya sa kanya. Pero ang sabi sa akin ni Jillo ay hindi niya masabi kung iyon ang totoo o peke sa ngayon. Kasi natatandaan niyang may ginawa siyang palatandaan sa bawat video at nawala raw ang mga iyon nang panoorin namin pareho ang bawat video. Hindi ko nakita ang buong video, kaya hindi ko talaga masisiguro na tama si Jillo. But he is reliable. I won't question his capability. I just really hope no one is involved. My heart thumps faster because of nervousness. What if someone will frame Jillo up? Who would frame us up? Naiisip mo ba na may sisira sa akin o kay Jillo? Aksidente talaga ang nangyari kay Spencer. Wala sa kondisyon ang sasakyan niya sa araw na nangyari ang aksidente. Napabuntong hininga siya sa kabilang linya. Now that's the cue. Maingat si Spencer at mas lalong maalaga sa kanyang sasakyan dahil nga extreme racer siya dati. Palagi niyang pinapacheck ang kotse niya. As I don't know but this doesn't feels right. Nangyari ang aksidente pagkatapos ay may nagpadala ng mga ebidensya kay Jillo. Hindi ba iyon katakataka? O baka nagkataon lang talaga? Si Spencer lang ang may hawak ng mga iyon tapos nang maaksidente ay biglang ipinadala na kay Jillo. Pinilig ko ang ulo ko. The most important thing for now is the information they've retrieved. Baka maaari kong masuri muna iyon. Saan niyo nilagay ang mga ebidensya? You know the drill of the secret investigation team after obtaining their main objective, right? Biglang nanginig ang kalamnan ko. Clue. If they burned down the evidences, then, you found the man in the video, pagkukumpirma ko sa naisip ko. Yes, found the father of your child, Allison. Nanghina ang buong katawan ko. Nabitawan ko ang cellphone ko at binalingan si Aamon na mahimbing pang natutulog sa tabi ko. They found him. Aren't you happy? Hindi mo ba itatanong kung sino siya? I am meeting him tomorrow then pupunta kami dyan sa Amerika para makapag-usap kayo. Pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Don't know girl, I feel not contented. I should be happy. This is the only thing I wanted before pero ngayong nakuha na namin ay ayoko namang tanggapin. I think he is a good man. Sikat siya sa buong Asyano dahil magaling siyang si Allison. Nanikip masyado ang puso ko. Inaasahan ko na dito dati pero bakit parang ang hirap harapin? Allison. Naiiyak kong pinagmamasdan si Aamon. Sabihin man niyang ayos lang ang lahat ay alam kong mahihirapan siya kapag sinabi kong nahanap na namin ang lalaking iyon. Allison, nandyan ka pa ba? Si Micah na kanina pa pala ako tinatawag. Picked up the phone and wiped my tears away.
Let to call you back, hater, then ended the call. Humiga ulit ako sa tabi ni Aamon. Niyakap ko siya at isiniksik ang ulo sa kanyang dibdib. Githy tears streamed down on Nivy face. Nasundan iyon ng hikbi. Basang-basa na ang kanyang damit pero hindi ko talaga mapigilan ang mapahikbi. I felt his warm embrace. Nagising ko ata siya dahil napalakas ang pag-iyak ko. Anong problema? Tanong niya sa mababang tono. Sinubukan niyang ilayo ang mukha ko sa dibdib niya pero mas hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Did you had a bad dream? Sana nga masamang panaginip lang iyong nalaman ko kay Micah. Tahimik lang ako habang nag-aalmusal kami ni Aamon. Gusto kong sabihin sa kanya ang nalaman ko kay Micah pero parang ang hirap. Ayokong gulatin siya. Pati ako ay hindi makapaniwala. My mind couldn't afford to process it. Drink your milk. Ako ang nagtimpla niyan, masayang sambit ni Aamon at inilapag sa harap ko ang gatas. Thank you, Yi. I thanked him sincerely. Hinawakan ko ang kamay niya. Kung dati na magkatapat kami kung kumain, ngayon ay nakatabi siya sa akin. Not just sitting beside me but we're close to each other. Nakaakbay sa akin ang kaliwang kamay niya habang nakahawak sa kamay ko ang kanang kamay niya. I asked Ray to order new flavor of crackers for you. I don't like the taste of the previous one. He kissed the back of his hands. Magkaiba tayo ng panlasa, Aamon. Masarap naman sa akin ang lasa ng crackers na binibili ni Nana. Kumunot ang noo niya. Hindi ko alam iyan. Nagtatanong lang ako ng mga bagay-bagay kay Ray tungkol sa pagbubuntis ng mga babae para kahit papaano ay alam ko kung papaano kita maaalagaan. Parang tumalon ang puso ko. Siniseryoso niya masyado ang mga binitawan niyang salita. I kissed his left cheek. Thank you po. Sobrang maalaga naman ng asawa ko, malambing kong sambit. He chuckled. Siyempre. Masarap alagaan ang misis ko sukli niya sa aking sinabi. He never failed to flatter me. Palaging nabubuhay ang mga kulisap sa aking tiyan. Kapag kasama ko siya ay parang nakakalimutan ko ang lahat. Ayokong humiling pangiba. Dahil pakiramdam ko ay kapag sobrang biyaya na ang matatanggap ko ay si Aamon ang mawawala sa akin. Kaya hanggat hindi ko pa naiisip ulit ang mga problema ay sinusulit ko ang mga oras na magkasama kami. Sa araw na iyon ay hindi siya pumasok sa trabaho niya. Umulan kasi ng malakas at hindi na iyon tumila kahit hapon na. Ang plano sana niyang magtrabaho sa library ay nauwi sa paglalambing niya sa akin. At ang simpleng paglalambing lang ay nauwi sa mainit na halik. Aamon's kisses went down on Envy's neck. He planted feathery kisses on Envy's neck before it went down and down until his lips found the valley of Envy's breast. I gasped some air. Ang lamig kanina ay hindi ko na maramdaman dahil sa mainit niyang halik. Envy's skin is burning. Hindi ko nasuot ang damit pang itaas ko. He's already unhooked the vibra. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata nang maramdaman kong pababa na rin ang kanyang kamay sa aking suot na pajama. I felt his tongue on Envy's mouth. Napadilat ako at sinubukan siyang tignan. But the sight of him trying to please me made my body heat even more. Our eyes met. The usual attractive pair of aqua blue eyes looked different. The combination of lust and adoration became very evident in his eyes. The way he looks at me made me think that he is fucking worshipping me. He sucked the nipples. Kakaibang kuryente ang naramdaman ko sa aking katawan. I arched my back and closed my eyes again. It tried to move my hips. Napatigil ako nang maramdaman ko ang matigas na bagay sa aking tiyan. Isabit my lower lip. Don't move, Aamon said in his husky voice. Pero imbes na sundin siya ay sinubukan kong iangat ang puwet ko. Narinig ko ang mura niya kaya hindi ko mapigilang hindi iyon gawin ulit. This time, I rubbed myself against him. I don't know what's gotten into me but can't control myself. The heat I'm feeling makes my body move on its own. At hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng kakaibang sarap sa kaloob-looban ko. ACA. Natinig kong mura niya bago mariing hinawakan ang baywang ko para panatilihin sa lisang pwesto. Hindi ako gumalaw. I opened my eyes to see what he is doing. Nakita ko siyang naghubad ng kanyang damit pang itaas.
NBIS become sleepy at the sight of his muscular body. Busy pa ako sa pagtingin sa kanyang katawan nang muli niya akong atakihin ng malalalim na halik. He cupped my breasts and fondled them as he's busy kissing me lovingly. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang atensyon ko. Kung sa mga halik niya o sa mga kamay niyang nasa dibdib ko. A soft moan escaped from my lips. Para akong nauuhaw na hindi napapawi ng kahit anong tubig ang uhaw ko. Nararamdaman ko ang pagkabasa ng aking pagkababae. As become wetter when Amon rubbed his thing against me. Bumaba ang halik niya sa aking tainga at masuyo itong hinalikan at kinagat. I bit the lower lip to stop myself from moaning. I was so close when he stopped moving. Halos magmura ako dahil sa kanyang pagtigil. I tried to move my hips to imitate his pace. Pero umawat sa akin si Amon. I called him with a sleepy and needy voice. I heard him chuckles. Patient, sweetheart, anya bago ko naramdaman ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ng aking pajama. He removed it slowly from me. Holy cow! Dapat na akong mahiya sa kanya dahil mukha akong sabik. Can't stop myself. Kumalat na ang init sa buong katawan ko. Nakaramdam ako ng lamig ng tuluyang nahubad sa katawan ko ang pajama ko, kasama ang panty ko. It tried to close in my legs but he used his knees to part them widely. My face flushed when saw him lustfully looked at my femininity. Feeling embarrassed, I covered it with my hands but he immediately held them with only his left hand. Ipinako niya ang mga kamay sa taas ng ulo ko. He kissed me torridly to divert the attention from it. Sumabay ang tunog ng ulan sa labas sa tunog ng aming paghahalikan. Tumigil siya sa paghalik sa akin at pinagdikit ang aming noo. As can't hold back anymore, napapaos niyang sambit. Ibit din of the lip. You don't have to hold back, Amon, are you sure about this? Nalungkot ako bigla sa kanyang naging tanong. Is he thinking about the baby right now? Don't think about anything when we are busy in bed, paggaya ko sa kanyang naging linyahan noon. Inangat ko ang mga kamay ko at malaya silang pinaglakbay sa kanyang katawan. He watched the fingers trace the outline of his muscle. Akala ko ay siya na ang nakokontrol ko. But he gasped some air when felt the tip of his forefinger rub the fold. Nang makita niyang may epekto iyon sa akin ay binilisan niya ito. Napahawak ako sa kanyang braso at unti-unting iginalaw ang aking katawan. What the hell? I don't feel satisfied at all. Something is building up inside me and it makes me want more. Para akong nagmamakaawa sa harap ni Amon nang lumakas at sunod-sunod ang aking mga halinghing. He looks so satisfied with every reaction. Oh! And my toes curled. Kakaibang kiliti ang naramdaman ko. Hindi ko na mapigil ang hindi maging maingay palalo. He poked the entrance twice and the anticipation is killing the hell out of me. He rubbed the tea in a fast pace. eyes rolled at the back of his head as chased by breath. And moment later, my body trembles as reached the orgasm. Hinahabol ko pa ang aking hininga nang idilat ko ang aking mga mata para tignan ang reaksyon ni Amon. He's smiling from ear to ear. Hindi ko mapigil ang hindi mamula ng mapagtantong hindi niya man lang naipasok ang daliri niya tapos nilabasan na ako. Holy. Ganoon na ba kapag buntis ka? Tashana, he called the name. Lonely gave him in bay weak yet wide awake smoking eyes. Let me pleasure you more, sweetheart, he said sweetly with his lustful eyes before he shifted his position. Akala ko ay gagawin niya ulit iyon sa akin. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makita siyang itinapat ang kanyang ulo sa aking pagkababae. Amon! Nataranta na agad ako. But he didn't hear me. He began kissing the womanhood as if it's his most prized possession. Since it is still sensitive, it didn't take that long before felt heat building up inside the body again. Napasabunot ako sa kanyang buhok nang sinimulan niya itong dilaan. His fingers parted the fold, then his tongue skillfully flicked and licked the The damned knee. I bit the lower lip to stop making sound anymore. I fucking forgot to ask him if our room is soundproof. Amon,
Oh, kinapa ko ang unan sa gilid ko at nilagay iyon sa mukha ko. Heck! Nakakahiya. Ang ingay ko sa kama early in the morning before the day of his appointment with private doctor. Micah arrived in our mansion. He's here. But of course, you're going to talk outside, say in a coffee shop. Or dine in private restaurant to have more privacy, ani Micah. Are you coming with me? Kinakabahan kong tanong Aamon is not here and I haven't told him about this. Dumalo siya sa isang interview na iko-cover ng Bachelor's Magazine. Naalala kong kinansela niya iyon kanina dahil hindi naman daw siya bachelor dahil kasal na siya pero pinilit siya ni Tito. Para iyon sa bagong proyekto ng kanyang kumpanya. Naman sasama ako. Pero mas mabuti na ang dalawa lang kayong nag-uusap para magkalinabwan kayo. Kung may mga katanungan kayo sa isa't isa ay hindi kayo mahihiyang sumagot at magtanong dahil dalawa lang kayong magkasama, sagot niya. Hindi na importante sa akin ang malaman ang iba pang bagay malilban sa kung anong plano niya sa anak namin. Pero sa'yo ako may maraming katanungan. Tumango ang kaibigan ko at sinenyasang magpatuloy sa pagsasalita. Kaya nagpatuloy ako. How did you find him at paano mo siya nakumbins? It's not difficult to run his face. Laro ang mukha niya sa bawat video, kaya madaling nahanap ni Gilo ang impormasyon tungkol sa kanya. Sa pangalawang tanong mo naman ay sa Romania Hotel namin siya nakita. Kaibigan siya ng may-ari ng Romania Hotel kaya madalas siya roon. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa video at ang sabi niya ay natatandaan niyang lasing siya sa gabing iyon. Pero naaalala raw niya ang mukha mo. Kinabukasan ay bumaba siya sa kusina ng hotel para ipagluto ka ng breakfast niyo. Ang kaso, pagbalik niya ay hindi niya matandaan ang room na pinasukan niyo. He waited for you in the lobby but you checked out with Spencer, kaya hindi na niya kayo inisturbo pa. He thought what happened between you two is nothing. At hindi niya raw inaakala na magbubunga iyon. Sa haba ng sinabi niya ay wala ni isang nagbigay sa akin ng interes na maniwala roon. Bakit ako ay hindi matandaan ang kahit katiting na alaala sa nangyari? Ano bang klaseng alak ang nainom ko sa gabing iyon? Parang hindi na ako na-excite. Gusto ko na lang humiga magdamag kaysa makipagkita sa lalaking iyon. Are you sure he's willing to take full responsibility of his child? I asked with a full doubtful stare. Yes. Matagal mo na itong hinihintay, Alison. You can come back in the Philippines after you both agree with each other's conditions, rules and such. Tell him all of your concerns. I'll work on the annulment paper para hindi ka na mahirapan. Napikon ako agad nang marinig ang salitang annulment paper. Hindi ko hihiwalayan si Aamon. Tumaas ang boses ko. Nagulat ko ata si Micah. Pero hindi niya kinwestiyonan ang sinabi ko at tumango lamang ito. No, you fell for him. Sa mga nagdaang araw na kinakausap kita tungkol sa ama ng anak mo ay parang lutang ka palagi. Wala na ang excitement sa boses mo kapag ibirabahagi ko ang progress ng lahat. If you are happy with your situation at kung okay lang din kay Aamon ang ganoon ay hindi ako makikialam. Pero kahit baliktarin mo ang mundo, hindi si Aamon ang ama ng anak mo. Pumatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit ipinanalangin kong magkaroon ng himala. But it's not the way it is. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang tinatahak ko ang daan patungo sa say room ng Illinois 5-star restaurant. Nagpaiwan sa lobby si Micah. Hindi ko talaga itinanong kung ano ba ang background ng lalaking tinutukoy niya. Hindi ko tinawagan si Aamon dahil ayokong istorbuhin siya. Parang ang hirap ibalita sa kanya na makikipagkita ako sa ama ng anak ko. Tumigil ako sa harap ng isang lalaki. Diretso akong nakatingin sa pinto na nasa gilid niya. Ito ang pinakadulo at alam kong ang silid na ito ang tinutukoy ni Micah sa akin. May 6 na bantay sa labas at puro nakasuot ng black tuxedo. Pero kahit mukha silang mga hindi mapagkakatiwalaan ay hindi ako nakaramdam ng kaba. State your name, matigas na utos ng lalaki na mukhang leader nila nang tumigil ako sa harap niya. Tatiana Alison, malamig kong pagbanggit sa aking pangalan. When they heard my name, the leader instructed them to let me in. The romantic ambience of the VIP room welcomed me as strutted the way to the man sitting opposite to the north direction. Tumayo ito nang matunugan ang tunog ng takong ng suot kong stiletto.
Bumagal ang paglalakad ko. Hanggang sa tumigil ako sa paglalakad. Pinagmasdan ko ang hugis ng kanyang katawan dito sa likod. Kung medyo mahaba ang buhok niya sa video noon, ngayon ay naka-clean cut hairstyle na siya. Pero hindi ko alam kung bakit kahit anong pilit kong alalaanin ang figura ng lalaking nakasama ko sa Romania Hotel, ay hindi ko talaga matukoy o maalaala kung siya nga iyon. Unti-unti niya akong hinarap. Bago sa aking paningin ang kanyang mukha. Ni hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ni Micah na sikat siya sa buong Asiano. He doesn't look familiar to me. He is tall. He has well-built body, thin lips, long pointed nose, protruding eyes, thick brows, and attractive manly feature. His clean-cut hairstyle has highlighted the good complexion of his face as well as its outline. The man in front of me is wearing a formal attire. Mukha siyang dadalo sa isang hearing. He smiled at me but I couldn't afford to return the smile. It's a pleasure to have you here, Junel Allison, he greeted me then extended his arms for a handshake. Inabot ko iyon at mabilis ding binawi ang kamay ko. I heard his small laughs. Iminwestra niya sa akin ang upuan sa tabi ko at sabay naman kaming umupo. I haven't formally introduced myself. Yes, by the way, I am Architect Axelius Kinel, CEO of Kinematic Technology Corporation. You can call me Axel, pagpapakilala niya sa kanyang sarili. I blinked twice. His name sounds familiar. Pero marami naman kasing nagangalang Axel sa buong mundo. I haven't heard of that company before. Is it new or old? Or has your company gone bankrupted? Matapat kong komento. Napawi ang ngiti sa kanyang mukha dahil sa aking sinabi. Tumikim siya at sumandal sa kanyang upuan para bigyan ako ng isang malamig na tingin. I sense indifference already, at mas naninibago akong makaharap ng lalaking masama kung tumingin sa akin. Amon would always show his soft expression. Parang gusto kong magsumbong sa kanya ngayon. I admit that the company is not in good state right now. But it will rise again after months, I guess, inis niyang antag. Tumaas lang ang kilay ko sa kanyang naging sagot. Ibang bagay ang dapat naming pag-usapan pero hindi ko mapigilang mang-usisa. We are talking about the one who claimed he is the father of a child to Mikimako. Let's set that aside. Anyway, since we already know each other, I think it's better if we start to directly talk about the concerns. That would be better. Say anything you want, but before we proceed, I have to clarify something to go on. Junel Allison, itatanong ko lang ang mga bagay na hindi ko matandaan. Baka sakaling bumalok sa aking alala kapag naikwento niya. Where did you first met me? Panimula ko. Bigla siyang natawa. In the bar, of course. You were dancing in the dance floor when suddenly you dragged me out of the bar. Gusto kong sabihin na hindi siya Leon kundi si Spencer, pero kasalanan ko ang lahat ng ito, hindi na dapat ako uminom pa noon. Only us. We went out of the bar alone then we did that thing. Gusto ko siyang hanapan ng butas. Hindi ko alam pero kinukutuban ako. Nope. I was with AV bodyguards that night, so tama ang kwento ni Spencer. What kind of alcohol did I consume that night? Bakit wala akong maalaala? Nag-iwas ako ng tingin. Alright. Now before we talk about the responsibilities, I will ask you first if you are willing to provide for the child's need. Our child, pagtatama niya sa akin. I absolutely want to because I am the father. Note that you should live under this care from now on para akong nanghihina kada minuto. As don't want to compromise the relationship with Amon. You only have to support the baby after give birth to him or her. As of now, I can take care of myself, plus, I am not your responsibility as an individual. We have no relationship and the only thing that connects us is the child. That's the whole point. Hindi mo pa na ipapanganak ang anak ko kaya kailangan din kitang alagaan at protektahan. I can satisfy your cravings, I can provide for the checkups. I heaved a sigh. That's not relevant, living under your care. I am already married, pikon kong sagot. The moral should be more cautious. What if you have done sexual intercourse with your husband while being pregnant with a child? Ayokong mahaluan ng ibang dugo ang anak ko. He sounds disgusted.
Thy lips parted. Natahimik ako. Alam kong may punto siya. Pero hindi ko kailangang tumira sa kanya para lang patunayan na safe ang bata sa sinapupunan ko. Kahit isampal ko pa sa kanya ang katotohanan na ginawa ko ang lahat, huwag lang akong mahawakan ni Aamon. You will live with me until you give birth to our child, Marie initong sabi na para bang pinipilit ako. Sa lahat ng pangamba ko, simula nang aminin ko sa sarili ko na mahal ko si Aamon ay ito na yon. I calculated everything in my mind, that's why there's an annulment in the option before. Alam ko na kung tatanggapin ng ama ng anak ko ang pinagbubuntis ko, ay maaari niyang sabihin ang ganitong bagay. Na kung gusto kong lumaking masaya at may kinikilalang ama ang anak ko, ay dapat kong pakisamahan ang lalaking to, hindi na iyon maliwasan. Kaya lang iba na ang sitwasyon ngayon. Not to be blessed but will hurt Aamon if I choose to follow what's right, kaya ko rin namang palakihin ng mag-isa ang anak ko. Kaya kong bumili ng kahit ano dahil may pera ako. Gusto ko lang malaman kung may plano bang panagutan ang lalaking ito sa bunga ni ng Yoel sa gabing iyon. No. I won't live with you, Mr. Kinnell. If you are doubting me as the mother of your child, then you also have a doubt of as the baby. No mother would want to compromise the health of their child. Kaya bakit mo naisip na bibigay ako sa kagustuhan ng sarili ko bilang isang babae kung alam ko ang responsibilidad ko bilang isang ina? If my husband knows about my pregnancy. Mabuti siyang tao. Gusto ko lang ipunto na malinis ako at ang aking anak. Namula ang aking mga mata at naramdaman ko ang pamumuo ng mga luha sa aking mga mata. Nagdilim ang aking paningin. Nakaramdam ako ng hilo at hindi na maganda ang aking pakiramdam. Pumikit ako para ikalma ang aking sarili. I am only asking you to live under the care and protection. Hindi naman kita gagalawin o ano, para lang makasiguro ako na naaalagaan mo ng mabuti ang sarili mo para sa kapakanan ng anak natin. Ibang usapan ang asawa mo, Jill Allison. Ang bata ang pinag-uusapan natin dito. Heck! Pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay, kaya ko ang sarili ko. I will give you an update every day. Hindi na natin kailangan isali pa ang tungkol sa pagtira ko sa pamamahay mo. Kung inisip mong baka wala akong panggastos sa cravings ko at sa check-ups na kailangan ko, huwag kang mag-alala dahil may sarili akong pera. He looks offended with every words. Nakita ko ang dilim sa kanyang mukha. Pero hindi ako nagpatinad. Tumayo siya bigla. Akala ko ay kung ano na ang gagawin niya. Mukha siyang galit pero nawala ang kaba ko nang ngumiti siya. Let's continue this later. Lalabas lang ako para sabihan sila na ipadala na rito ang inorder kong pagkain. Kumain muna tayo, ayos ba? Anya. Tumango na lamang ako dahil gusto kong mapag-isa. Pinanood ko siyang lumabas ng silid bago ko ilabas ang aking cellphone. Nakita ko ang maraming missed calls galing kay Micah at Aamon. Agad kong pinindot ang numero ni Aamon para tawagan ito pabalik pero hindi niya ito masagot. Isinunod ko si Micah. Nakailang ring pa lang ay sinagot na niya. Bakit ka tumatawag kanina? Sorry. Nakasilent ang cellphone ko. Hindi ko nakita kasi nag-uusap pa kami, get out of there, putol niya sa akin. What do you mean? Should have known. That man is a fraud. In my heart beats faster. Nilingon ko ang pinto at nakasarado na iyon. What do you mean fraud? Kinakabahan kong tanong at tumayo para dumiretso sa front door. Nasa loob ka pa ba? Narinig ko ang sigawan sa background niya. Naguluhan na agad ako. Lumabas si Mr. Kinnell para kunin ang pagkain namin. Naiwan ako dito sa loob. Mas lumakas ang kalabog ng dibdib ko nang sunod-sunod na mura ang pinakawalan ni Micah. Hindi ko maintindihan ang sunod na nangyari nang naputol ang tawag at nakarinig ako ng kalabog sa labas. Nilingon ko ulit ang pinto at bumukas iyon pero walang pumasok. Anticipated the one who will enter but instead of the person. Saw two smoke grenade being thrown inside before the door closed. Nanlaki ang mga mata ko, no. This is not possible. Tumakbo ako sa pinto para buksan iyon pero nakalok siya sa labas. The smoke started to spread. I covered my nose with my hands. Tumakbo ako sa kabilang dako para hindi ako abutan ng smoke,
But there's just no way the smoke won't spread all over the corner of the room. This is not an open area. Lumaki ang usok at naramdaman kong sumakit ang lalamunan ko nang maamoy ko ang usok. Walang ibang madadaanan. Wala ni isang bintana dito o my God. Who would plan to do this to me? Help me screamed on top of his lungs. Pero mas lalong sumakit ang lalamunan ko. Nagsimula akong maubo, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Pero takot ang nangunguna. Umakyat ako sa taas ng table nang hindi pa ganoon tumaas ang usok. Tried to call Amon but when he finally answered the call, was suffocated. Hindi ako makabingi. Nabitawan ko ang cellphone ko at nanghina ang katawan ko. Nawalan ako ng balanse. The next thing know, fell and lose consciousness. Thank you for having us, Mr. Tessimon, pagpapasalamat ng buong staff pagkatapos ng interview. Tinanguan ko na lamang sila at dumiretso sa labas. Harith, together with his team are waiting. Nakasunod naman sa akin si Ray. Madam Tatiana went out. She's with her best friend, Micah Fortezo, Harith reported. Where did they go? I asked him while checking her phone. She didn't text me. Usually, she would always ask permission if she wants to go outside. Kahit na magkasama pa sila ni Micah. Illinois 5-star restaurant, pagkarinig ko pa lamang sa sinabi niya ay napatango ako. Is she craving for something? Sa tuwing tinatanong ko kung ano ang mga gusto niya ay palaging prutas ang pernapakuha niya sa akin, susunduin ko na lang siya mamaya. I didn't go home straight. We headed to my penthouse to talk about the gathered data of Harith and his team. Along the discussions, my phone rang. The unknown number flashed on my screen. Ray, answer this call outside. It's not registered on my phone. Find the one who's calling if I don't know that person in any circumstances. Utos ko sa personal assistant ko. The discussion went on until Harith played the 8 footage in a highway on the screen. I leaned way back on the sofa. This is the accident that happened week ago. Spencer Coleridge is involved. According to the police investigators, his car is not in good condition, most specifically, his brakes. To analyze this thoroughly, the brake was already damaged before he arrived to his destination in Tagaytay. Say, night before he went out, Harith zoomed in the video. He's driving moderately. That's a lie, he didn't met an accident on his way to Tagaytay. But he sped up in a highway on his way back to Manila. That's halala, the brake was compromised. Proceed to your next report, bagot kong sabi. Umiling si Harith. You must see this. There is a high possibility that someone tried to provoke him on the phone so he will speed up. The 80 was naturally caught. But the hacker didn't do clean job. See this clip, he played the video in 0.5 playback speed. Napatayo ako nang tumigil ang clip sa isang lalaki na kakukuha lang ng isang case sa kotse ni Spencer. Pagkatapos ay nakot ang video at tanging ang kotse lang at si Spencer ang kuha. If you play it naturally, you won't notice the time interval. That's where the original data is stored, the man's profile run on the screen. My jaw clenched when I saw the familiar face of a jerk man. Bakit niya kilala si Spencer? Anong naging sala niya? I remember that man. He is secretly dating Marilia when I'm pursuing her. Out of frustration, I asked Ray to bankrupt his company. We followed him to get the original data. But he is backed up with a powerful mobster from Australia. Luckily, Liam Osorio participated in our investigation. He mentioned that Spencer went there to ask for help from him because he can't open the private video in Romania Hotel. Even Gillo locked each video to put a mark on them so no one can copy the original video, singit na Erwin. We also obtained the fake data from Gillo and a variety of information. Who's Gillo? Kunot no akong tanong dahil wala akong natatandaan na may naggangalang Gillo sa mga tauhan ko o kahit sa mga tauhan ni Ace Atlan. He is a good friend of mine, a wise undercover agent, sagot naman ni Gideon. Bakit na kay Spencer ang original data? I mumbled to myself. I licked in my lips and faced Harith. Is Spencer the father of Tatiana's child? It's not confirmed yet. We should act now. Axel is on his move, la assume, he replied and then yawned. So we can get the original data from Axel, huh? Gather the team and disseminate in my order.
The objective is to obtain the original data, no more no less. Even if he hid it to the Mafias Dern, I don't care. I want the fucking original data. Move, maautoridad kong utos sa kanila. Tumayo ako para makauwi na. I'm doing this for the sake of Tatiana. What if someone tricks her? Mas mabuting makuha ko muna ang background ng lalaki para hindi siya mapahamak kapag makikipagkita na siya. Mabilis ang lakad ni Ray nang salubungin niya ako sa basement. He is holding his MacBook. Madame Tatiana is in trouble. It was Micah Fortezo who called on the phone. Kinwalyuhan ko agad si Ray nang marinig yon. Ella, didn't you tell me? Isa, you've been outside for fucking minutes. Calm down, Lord Ammon. I did what you have taught us during the drills. I know the owner of Linoy's 5-star restaurant, so I asked him to not let anyone leave the restaurant not until you arrive. Tinalikuran ko siya at binuksan ang kots ko. Sumunod siya sa akin. I know how short-tempered you are, Lord Ammon. Let me drive. Instead of following him, I stepped on the gas and maneuvered the car impatiently. Call Virgo and his team to surround the area. Then find out who tried to harm Enoy Wifel. Halos banggain ko na ang kung sino mang humaharang sa daanan ko. Everything is done smoothly. I have called him already and they are outside Linoy's 5-star restaurant as we speak. Virgo has coordinated with his twin too. Now Leo and his team blocked any possible route so that the enemy cannot escape or no reinforcement will come to them. For the one responsible for this trouble, it is Axelius Kinal, Ray replied in his controlled tone. Mas lalong nag-init ang ulo ko. Screw that man. You're gonna break his leg. I glanced at Ray. Inayos niya ang suot niyang salamin at minanipula ang hawak na MacBook. You can use the route Lord Ammon. You have taken care of the traffic. Better be safe than sorry, Anya. Alam na alam niya kung paano ako magmaneho kapag mainit ang ulo. He may look composed and calm but didn't assign him as NY second hand if he is not capable enough. Kakalma talaga yan para lang sundin ko siya at ikalma rin ang saril ko. I heaved a sigh and calmed myself down. I shifted the gear and went straight to follow the route he had suggested. Give me your phone. I raised in my hand. There are missed calls from Madame Tatiana. But don't be mad at me. I've contacted her first before I talked to Virgo but she's not answering her phone. It happened that she called back while I'm busy coordinating with the other team, pagpapaliwanag niya. I didn't mind him. Inagaw ko agad ang cellphone ko. Pagkahawak ko pa lamang roon ay tumunog na ito. I saw the colors lay and it was Tatiana. Agad ko itong sinagot. I thought she will say something but heard a loud thud on the background. Tatiana? I called her name. Pero lang minuto ang lumipas ay wala akong marinig. Damn it, she's not answering. Iniliko ko ang kotse nang makita ang building ng Linoy's 5-star restaurant. The car's tire screeched when it quickly stepped up on the brake. Bumaba ako agad pagkaparada ko ng sasakyan sa harap. Sinalubong ako ni Virgo at ibinigay sa akin ang hawak niyang baril. Kinuha ko leon at nagsimulang maglakad patungo sa entrance. Sumunod siya sa akin. We have secured Marilia's killer in case he won't surrender, ani Virgo. Nagkakagulo ang mga tao sa loob. I saw Micah standing on the entrance with a blueprint while talking to a security guard. I won't fucking wait until he surrender. We will invade. We will go straight to the room where they are hiding themselves. Your top priority will be my wife, Virgo. Work independently for now. Let Dandelion lead your team, got it, Lord Ammon. Tumango ako at nilapitan si Micah. I saw his guards carrying a bag full of smoke grenade. Illa best friend will die of suffocation. This is unacceptable. Do fucking something. Your customer is your responsibility, singhal ni Micah sa guard na natataranta na rin. Parang napigtas ang pasensya ko. I swear if anything happens to my wife and his baby, I will not spare anyone involved in this phenomenon. Micah, tawag ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Ammon, you have to save Allison. She's in danger. I swear saw the smoke grenade. Pumatak ang mga luha niya. Calm down. Give the blueprint to Virgo, aloko sa kanya. She handed the blueprint to Virgo.
She's in a room. Room 407. I've studied that blueprint and there's no way she can escape unless she knew there's a tunnel above the ceiling. Insip ko pa kung saan niya nakuha ang blueprint pero ipinagsawalang bahala ko na lamang. Agad na pumasok ang tauhan ko para suriin pa yon ng mabuti. Sinanyasan kong lumapit sa akin ang guard. Secure your customers. We will invade so it is dangerous to let them stay inside. The building might collapse. Tinapik ko ang balikat niya. Tumango siya at ginawa ang sinabi ko, Kill sorry, Amon. Ako ang dahilan kung bakit siya nandito. Ako ang nagkamali dahil hindi ko nagawang makita na masama pala ang motibo ng Axelius na yon. Akala ko ay siya talaga ang ama ng anak ni Allison, ani Micah. Stay here. I will save her, don't worry. Pagkatapos mapalabas ang lahat ng customers ay pumasok ako at ang buong team ni Dandelion. Wala na si Virgo sa kinatatayuan niya kaya alam kong gumalaw na siya. Nagtago ako sa gilid nang makita ang 10 tauhan sa labas ng room 407. Nakita ko ang malit na usok na nangyagaling sa baba ng pinto. Wala silang ginagawa. Mukhang hinihintay nila na mamatay sa usok ang kung sino mang nasa loob. Prentig nakaupo si Axel sa isang upuan habang may katawagan. My blood boiled and I felt the urge to shoot him directly on his head. Every team is on their position, ani Ray sa kabilang linya. Nilingon ko si Oscar. Give me the silencer. Inabot niya yon sa akin. Agad ko yon inilagay sa baril ko. Ben, I want you to target that bag. I assume it is full of smoke grenade, bulong ko kay Ben na nasa harapan ko. Tumango ito at ipinosisyon ang baril ng maayos para umasintado. Hindi pa nila kami napapansin. Mabut na yon. Maya-maya ay nataranta na ang mga yon dahil hindi na sila makahinga. Everyone is wearing a mask. It filters out the smoke so we can see them clearly. Kinasa ko ang baril ko at itinapat sa isa sa mga tauhan ni Axel. I pulled the trigger then shoot another 2 of them. Ang kaninang pinipigilan kong galit ay muling nagpakita. Sunod-sunod na umabante ang mga tauhan ko para dakipin si Axel. Kakailangan ko pa siya sakaling hindi mahanap ni Harit ang original data. Screw Wifey, narinig kong sigaw ni Axel bago siya sipain sa sikmura ni Ben. Isa will screw all of you'll wait until no reinforcement arrive. He pointed my gun to one of his legs and pulled the trigger. Napasigaw siya sa sakit. Lord Ammon, Leo and his team have taken care of his reinforcement, Ray reported on the other line. He signaled Dandelion to come closer. Bring him to the headquarters and never stop torturing him until say so. Malamig kong ayos kay Dandelion. He nodded. You will pay for this. Axel spat rudely laughed without humor. Isa will make you pay thrice. Prepare yourself to see hell. Tinalikuran ko siya at hinarap ang pinto. Ben kicked the door. The whole room was showered with water from ceiling ventilation. Humupa ang usok at nakita kong pinatihaya ni Virgo si Tatiana sa table habang suot-suot ang spare mask na dala niya. Naikuyom ko ang kamao ko nang makita ang walang malay na katawan ng asawa ko. I went to her and scooped her with my arms. Sumunod ang buong team sa akin. We went downstairs. The ambulance is here, Lord Ammon, salubong sa amin ni Ray. Burn down the fucking Kinematic Technology Corporation. I will make anyone connected to Axel suffer twice. His men, that mobster who helped him, even his wealth, crush them down before sundown, he said unmercifully.